Pakinggan natin to mga minamahal. Ang pinapamukha ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga iba't ibang pushers, dealers, yung mga Chinese chemists na galing sa ibang triad na nasa loob ng kulungan na ito ay naisalaysay sa Quad Committee hearings. Nasa likod pala nito ay i-import nila ang mga pamamagitan ni Michael Yang, Charlie Tan at Sabi Hui. Ito ay tinagaan sa custom para makontrol nila ang supply galing sa ibang bansa. Merong isang beses yun sa magnetic lifters na nakita na mismo ng mga K9 positive na meron siya. Pero pinabaliwala ni Duterte at ina-arbo ito si Iman. You're assuming that for those metal magnetic contains or there's there was certain those fumes speculation. Ayon sa PDEA, napunta nilang butas. Walang laman ng lifters dahil ay pusay ng warehouse. Kaya iisang ay walang nakasulat doon sa mga territory lahat ng mga na-import na siya. Nagpapasilitin ito lahat. Una si Pulong Duterte, ang kanyang son-in-law na si Vice Carpio, ang Customs Commissioner, Ilan Fairdo, at iba pang mga personalidad na nakadikit kay Duterte mismo. Ang nangyari ngayon, ang mga hindi kasama doon sa kanyang sindikato, ito yung mga pinapatay. Kaya akala ng mga kababayan natin na talagang yung nangyayaring patayan ng mga sa hindi totoo ang war on drugs. Ito ay ginawa lang ni Duterte para panglihis sa intention niya na monopolize or i-control ang drug trade dito sa bansa. Oh, grabe. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal. Diba? Matagal nating sinasabi yan. Dahil nga si Jimmy Guban, one of the living proof na, nagsalita patungkol dito kay Paulo Duterte at kay Mans Carpio sa asawa ni Vice President Sara Duterte na nalilink sa 6 billion drug case at sa 355 shabu shipment sa magnetic lifter. So, do you remember this news, guys? Grabe tong VP natin. Kaya pala tahimik. Diba? Kapag pinag-uusapan yung droga, tahimik yung ating vice presidente. Like, what the hell? Imagine nyo, So, wala man lang siyang komento patungkol dito sa kanyang asawa na nalilink. Bakit tahimik itong ating vice presidente? Alright. Sabi dito, basahin natin yung balitang yan, mga minamahal, Total, nireveal naman din ni former Senator Antonio Trillanes. Actually, ang kailangan nyo lang pakinggan nyo yung video, namnamin ninyo, malalasap ninyo ang katotohanan. Kasi may mga tao na nasobrahan sa pagiging fanatiko, tingnan ninyo, di ba? Dahil sa sobrang fanatiko, mga minamahal, kahit mali, bulag pa din, Kaya walang asenso ang Pilipinas. Alright, so ngayon, basahin natin to. Paulo Duterte, Mans Carpio, asawa yan ni Vice President Sara Duterte, Michael Yang link to 6 billion drug case. Ay, nako, mga minamahal. By the way, sa mga hindi nakakaalam, itong si Jimmy Guban, umappear to noong 2018 sa Blue Ribbon Committee pa lang. Nililink niya itong si Eduardo Rasierto patungkol nga po sa shipment ng magnetic lifter na humigit kumulang 6 na bilyon doon nga po sa Manila Port, same year din. Okay? So, sabi dito, Guban changed his tone on Thursday, telling that the House Quad Committee he was threatened after he was cited in contempt by the Senate. Nakita ko po, staff, mga Blue Ribbon, may sumunod po sa kanya. Pumasok diretso sa kwarto ko. Tuloy po kayo, aking dinuduro-duro. Jimmy, pag binanggit mo ang mga pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makakarating ka sa Pasay Jail. Di tatagal ang buhay mo. The worst, sinabayan pa niya, anak ko. Alam natin kung nasan anak mo sa Makati. Madaling kidnapin yan. Your Honors, kung alam niyo kung sino ang ayaw niyang pabanggit, na halos palang gusto niyang akong sipain at bubugin, walang iba kundi itong si Pulong, si Mans Carpio, si Michael Yang. At sabi pa niya, sa mga kaibigan niya si Bene Antiporda, magkasama yan, isang pamilya yan, parati sa Malacanang. Yan yung sabi nung si Digong pa. So sabi pa dito,
Mga minamahal, Pulong is Davao City Representative Paulo Duterte, son of former President Duterte, and Mans, while is the husband of Vice President, and Michael Yang is Davao City businessman who served as Presidential Economic Advisor to former President Duterte. Bakit ba inapoint itong si Michael Yang bilang Presidential Economic Advisor? Hindi naman Pilipino. Nagbabayad ba ng utang na loob? So, Guban identified certain Paul Gutierrez as one who alleged made the threat. Si Paul Gutierrez, mga minamahal, yung isang National Press Club officer and executive director ng Presidential Task Force on Media Security. Sabi pa dito, Guban added, was later told by an NBI official to link former Senator Antonio Trillanes to the drug shipment, but he refused. Gusto pa nilang idawit itong si Trillanes na nag-adik-adik. Pero dahil nga hindi kinaya ng konsensya ni Guban, hindi ko kayang gawin yun kasi wala naman akong nakitang ebidensya. Not unlike katulad doon kay Pulong, 'di ba? Kay Pulong Duterte at kay Michael Yang, pati dito kay Mans Carpio na nakita ng kanyang mga mata. So sabi dito, kami po ang nanghuli. Ano po ang particular na batas na i-violate ko? Conspiracy to import or yung grand conspiracy na linisin ko ang pangalan ng first family at si Michael Yang para pagsalitain ko po at papirmahin na kasama doon sa importation isang politiko na kalaban nila na hindi pumayag dahil sabi ko walang alam yan. So Guban said he has not personally met Duterte Carpio or Yang who he accused of engaging in illegal importation, saying he got an information from small councilor in Davao named Nilo Small Abelera. So I think dapat much better na tanungin dyan si Faeldon. Diba? So ako naniniwala sa statement ni Guban. Bakit pa ito? Itong si Small is very close. Councilor po ito ng Davao and he is very close to the personalities na binabanggit ni Jimmy Guban. In that note, sabi ni Representative Johnny Pimentel ng 2nd District. So, Guban had formally recanted his earlier statement linking Archer to the Manila Regional Trial Court last year while he was convicted for violating Comprehensive Dangerous Drugs Act. He is now detained in Bureau of Correction while his appeal is pending before the Court of Appeals. So, Bucor Chief Gregorio Katapang personally guaranteed Guban's safety while his papers are being processed. Okay mga minamahal, wag na natin basahin yan kasi medyo wala nang laman. Pero yung punto kasi dito, si Guban nagsalita na nililink niya itong si Duterte, Pulong Duterte, Mans Carpio, at itong si Michael Yang. So, iba din yung issue sa sa magnetic lifter na tinutukoy ni Trillanes at dito po sa Shabu shipment. Same year lang din yun sa Valenzuela, diba? Remember mga minamahal. So, lahat ng po yun ay nanggaling sa isang councilor na si Small Abelera. Ewan natin kung buhay pa ba yun. Pero yung punto dito, bakit hindi nagsasalita itong si VP every time na tinatanong yung patungkol sa kanyang asawa? Nagtatanong lamang po tayo. Diba? So, grabe yung revelation ni Trillanes. Kailangan nyo lang buksan ng pang-isipan nyo para maintindihan yung kanyang sinasabi. And sa tingin ko, mga minamahal, itong revelation ni Trillanes dapat i-share natin para mamulat pang ibang mga Pilipino sa totoong katotohanan na pilit, diba? Pilit binibigyang pintong sara, diba? Isarado, parang ibaon sa hukay ng pamilyang Duterte. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, pahingin lang po ako ng comments inyo, likes and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe and hit mga minamahal notification bell for more update. Yun lamang po, ingat mga kababayan. Maraming salamat. Yan. Subscribe yung aking channel.